Bakit hindi ka sumali sa politika? Ibig sabihin ay sumali sa koalisyon. Ibig sabihin, ang walang katapusang pagiging oposisyon ay hindi nakakatulong sa publiko sa abot ng makakaya nito. Gusto kong itama ang palagay na ito na ang mga Arabo ay tumatangging sumali sa mga koalisyon sa gobyerno ng Israel. Ang pagtanggi ay nagmumula sa mga Zionistang partido sa Israel. Iniisip nila noon at hanggang ngayon, karamihan sa mga Zionistang partido na hindi pa ito ang tamang panahon. Na ang mga Arabo ay makikialam sa isang mahalagang usapin sa Israel, seguridad at ang diwa ng Estado ng Israel bilang isang Estadong Hudyo. Kaya tumanggi silang isama ang mga Arabo, ang Partidong Arabo sa kanilang koalisyon. Pero noong 1992, habang si Rabin, nabuo niya ang kanyang koalisyon, ang mga partidong Arabo, dalawang partidong Arabo, sinuportahan nila si Rabin sa pamamagitan ng pagbuto pabor sa kanyang pamahalaan. Inirekomenda siya sa Pangulo pero hindi sila sumali sa koalisyon. Oo, pero sinusuportahan nila ito. Pero ang tanong, noong panahong yon ay isang proseso ng kapayapaan. Pagkatapos, ang mga Arabo sa Israel ay gustong suportahan ang proseso ng kapayapaan. Ngayon, at sinusubukan kong sagutin ang tanong mo, bakit hindi ngayon mula sa panig ng Palestino at Arabo hindi sumali sa koalisyon? Dahil sa lahat ng oras, ang gobyerno ay nakikitungo sa okupasyon, mga okupadong teritoryo. May mga aksyon militar, may mga aksyon laban sa amin bilang mga Palestino, laban sa aming mga tao. Sige, pagkatapos kapag pumasok ka sa gobyerno, may kolektibong pananagutan ka rito. Patakaran sa West Bank at pagkatapos ay sa Gaza Strip. Pero hayaan mong busisiin ko pa ito. Ang tanong dito ay hindi lang. Isang bagay na pag-aari natin ng mga Palestino dito sa Israel. Mas malaki pa ang tanong. At kapag sumali ka sa koalisyon, napakalaki ng responsibilidad mo sa nangyayari sa mga tao mo sa West Bank at Gaza. Kaya nang sumali si Mansour Abbas sa koalisyon, hindi lang ito suporta mula sa labas. Noong 2021, sinasabi mo na mas nagkaroon ng pagbabago ng pananaw sa panig ni na Bennett at Lapid kaysa kay Mansour Abbas. Pero pagdating sa populasyong Arabo, nagkaroon ng partidong Arabo sa koalisyon at hindi naman bumagsak ang mundo. Ito ang sandali kung saan si Lapid. Bennett and Lapid. Yes. Lumagda si Lapid para sumali sa koalisyon. Sa tingin ko, makasaysayan ito sa politika ng Israel. Pero sinasabi mo na para sa karaniwang Arabo ng Israel na maaaring kinikilala pa ang sarili bilang Palestinong Israeli, nagiging imposibleng sitwasyon ito. Pero muli, walang masamang nangyari sa mga Arabong Israeli. At maaari sabihin ng ilan na ang pagkakaroon ng isang tulad ni Mansour Abbas sa koalisyon ay nagpaunlad ng kanilang buhay o ginawang mas normal ang pakikilahok ng mga Arabo sa larangan ng politika sa Israel. At ngayon na si Naftali Bennett ay nagsasabing walang Arabong partido sa koalisyon at lahat ng Zionistang partido ay nagsasabing tanging mga Zionistang partido lang. Ibig bang sabihin nito na nabigo ang eksperimento na ito? Hindi ko iniisip na nabigo ito, pero ang komunidad ng mga Arabo ay nahati na ngayon sa isyong ito. At marami sa mga Arabong Palestino dito sa Israel ang naniniwala na ngayon na ang tamang panahon para mapaalis ang particular na gobyernong ito. Kaya ang pagpasok sa koalisyon ay paraan natin hindi lang para mapabuti ang ating kalagayan, para tugunan ang mga krimen at iba pang issue, kundi pati na rin para wakasan ang panahong ito na ang kanan, mga ekstremistang kanan,
ang bumubuo ng koalisyon. At sa kabilang banda, marami pa ring mga Palestino sa Israel ang naalala ang nangyari sa Gaza, ang nangyayari ngayon sa West Bank, at ang ginagawa ng mga settler na yon sa West Bank. At kaya hindi madali na maging bahagi ng koalisyon. Sige, sa pangakong kung sino ang bubuo ng bagong koalisyon na ito, na siya ay mula sa kanan at hindi niya gagawin ang parehong bagay, pero ipagpapatuloy niya ang okupasyon. Tingnan mo, ito. Ngayon inilatag ko ang dalawang panig ng pagkakahati ng opinyon ng publiko sa ating komunidad. Pero para sa akin, sa tingin ko ngayon, ay pwede na tayong sumuporta gaya ng ginawa natin noong 1,992. Okay? Hindi para maging bahagi ng responsibilidad sa gobyerno, kundi para suportahan ang anumang pagbabago sa politika sa Israel. Dahil kung ngayon ang mga partido, ang oposisyon sa Israel ay bumuo ng koalisyon, may dahilan para doon. Para sa amin mga Palestino, walang ibang alternatibong pampulitika. Ang alternatibong pampulitika ay ang pagbabalik ng kanan sa kapangyarihan. Kaya na yon, sa ganitong sitwasyong pampulitika, wala kaming ibang pagpipilian kundi suportahan ang panig na ito ng mga partidong pampulitika sa Israel. Ibig mo sabihin, mas gusto mo ang modelong suporta mula sa labas, gaya noong 1,992 kay Rabin, kaysa sa estilo ni Mansour Abbas, Naftali Bennett at Yair Lapid na impluwensya mula sa loob. Isang bagay na talagang mahalaga at malalim.